Palugaw ni Manong Chavit hinarang ng LTO. Yung bus ay na-impound kasama ang mga arroz caldo. Hinarang yung bus na nagdadala ng mga arroz caldo, yung palugaw ba ni Manong Chavit papuntang Liwasang Bonifacio. Ngayon, walang papeles ang bus di umano. So pumayag si Manong na ma-impound yung bus. Pero ipinakiusap na sana yung mga arroz caldo, yung mga itlog, yung sibuyas, maibaba para madala doon sa Liwasang Bonifacio. Hindi pumayag yung mga taga-LTO. Isinama sa pag-impound yung mga kaldero na may laman na arroz caldo. Agoy. Kingin ang buhay to. Di bale, ha? Ang advice ko sa LTO, ipakain nyo yung mga arroz caldo kasi baka masira yun, sayang. O, masarap pa naman yun. Hindi yun mumurahin ng paggawa. Talagang it is a labor of love ng mga kasama natin dyan sa bahay ni Manong. So, hindi ito ordinaryo lang na arroz caldo. Talagang masarap ito at hindi ito tinitipid ng ingredients. O, sana may pamigay na lang ninyo at nang hindi masayang. Ha? Pero matindi talaga. Okay lang na ma-impound yung bus kung may violation ito. Pero wag naman sanang idamay yung pagkain na nasa loob nito. Pero yun na. Ayan na yung nangyari. Ibang klase. Sayang ang bayot. Ito na yung masayang kwento. Itinatanggi ng China na may kinalaman sila sa paggawa ng AI na nakabarong Tagalog na unggoy na may salakot. Wala daw silang kinalaman doon. Oh, maniniwala ba kayo? Ang nagpalabas ay state-run na television. Ang may-ari ng television ay China. Oh, bakit ginawa ng China yon? Bakit nila tinanggi? Kasi etong si Tariela nag-lecture sa Lasal at ginawang Winnie the Pooh ang Pangulo ng China. Tapos sinabi ni Tariela na nagle-lecture daw siya in his private capacity, hindi tauhan ng gobyerno, hindi miyembro ng Philippine Coast Guard. O ayan, ginaya ka na ng China. Animal ka. Oh, it's atay. Sa mga nagtatanong, hindi pa ako pro-China. Ha? Hindi rin ako pro-America. Ha? Anti-Tariela lang talaga ako. Ayaw ko yung ginagawa nitong dinadala tayo sa kapahamakan eh. Pwede naman DFA ang maggawa ng mga protesta na yan, DFA ang magsalita. Bida-bida ito eh. Jollibee ang puta. Tariela, unsolicited advice. Iwanan mo yung pagsasalita na yan sa mga taga-DFA. Sila na ang gumawa ng mga protesta. Huwag mo nang paypayan pa ang galit na namumuo. Nagkakabumbahan na nga ng water cannon, nagkakanda ipit-ipit na nga yung Coast Guard natin sa West Philippine Sea. Pwede bang paluwagin nyo yung tensyon? Hindi naman mariresolba yan ng kaagad-agad eh. Diba? May mga pamamaraan dyan. Unless kaya natin makipagyera. There is no such thing as a monopoly of patriotism and love of country. Lahat ng Pilipino meron yan. Nag-iisip ka lang na may nagtra-traidor sa inyo dahil hindi kumakampi sa naratibo ninyo. Dahil yung naratibo ninyo, looks bulites. Wala talagang kaamor-amor sa publiko. Ay kaya naman pala, ito palang si Tariela ay talagang malapit sa Amerika. At malapit pala ito
sa presidente at sa first lady. Oh. Syempre majo-jeopardize ang Pilipinas sa aksyon ng Amerika na i-dismantle ang ICC. At pinipressure ang mga kaalyadong bansa na wag nang mag-cooperate sa ICC. So para magkaroon ng leverage ng konti, pinapainit na naman ang relasyon China at Pilipinas para makita ng Amerika ang importansya ng Pilipinas sa pagprotekta sa Taiwan. Hindi talaga maubusan ng kalokohang teknik ito. China, wag kayong pumatol kasi. Kailangan makauwi muna si Digong. Tumitira kasi kayo eh. Relax lang kayo eh. Kami nga eh, nakikiusap kami sa Amerika. Natulungan na makauwi si Digong kasi nag-cooperate ang bansa. Kaya lang, eto na nga. Oh, dahil sa umiinit na naman ang ingay ng China at Pilipinas, syempre, darating na naman si Big Brother. Mauunsami pa yata itong hinahangad natin. Di, nasa Amerika yan. Kung gusto nyong pagtawanan kayo na kunyari gusto nyong i-dismantle, pagdating sa Pilipinas, i-baby nyo ang Pilipinas at gagawin exemption, di kayong bahala. Ha? Total, bayan nyo rin yan. Ha? Kami naman, sanay nang inaapi. Ha? Pero lumalaban.